Hello guys! Sa ngayon, meron tayong nakababad na chicken. So, gumamit ako ng chicken quarter leg at hinati ko ito sa tatlo. So, as you can see, nakababad siya sa pineapple juice, salt and pepper, at nilagyan ko ng kalamansi. So, binabad natin siya for almost 1 hour. Ito naman yung iba pang kailangang sangkap bukod sa salt, pepper, bawang, sibuyas, kalamansi, patis, bell pepper, tidbits, gata ng niyog, patatas, at carrots na chinap ko na siya ng medyo, hindi siya kalakihan para madaling maluto. So, simulan na natin ang pagluluto sa pamamagitan ng paglagay ng oil sa ating pot. Ayan. So, painitin natin syempre bago natin ilalagay ang ating bawang at sibuyas. Okay. So, yan ang ginawa ko. Medyo nagkaroon siya ng dark pero okay lang yan. Bago natin ilagay ang ating chicken, ayan, ginagawa natin to para mawala yung lansa ng manok, okay? So, parang pan-fry natin siya ng saglit. Ayan, so, ubusin lang natin yan, medyo marami. Pwede namang idalawang set nyo yung paglalagay para hindi siya siksikan. Pero ako kasi nilagay ko na siya lahat, okay? Pero okay lang naman, naluto naman ng maayos yung manok, okay? So, hintayin lang natin saglit at kapag ganyan na yung itsura niya, medyo umiitim na, kailangan natin siyang baliktarin para even yung pagkakaluto ng ating manok. Okay? So, medyo naghintay lang ako dyan ng konti. Ayan na. So, gumamit ako ng tong para hindi siya hassle baliktarin kasi sa case ko, dumidikit siya kasi hindi non-stick pan yung ginagamit kong pot. Okay? So, binaliktad natin yan lahat. Ayan. So, nakikita nyo medyo nagda-dark brown na yung kabilang side at napakabango, promise. So, sobrang bango. Kahit ganyan pa lang yan, parang nai-imagine ko na yung lasa. Okay, so nabaliktad ko na siya lahat. Ayan, so hintayin lang natin saglit dun sa kabilang side at tatanggalin natin yan. Ilalagay naman natin ang ating gulay. So, wait lang ha. Ayan. So, medyo matagal din kasing magalis nito kaya kailangan nating maghintay. Pero approximately na mga 15 minutes lang yan. Okay. So, ayan. Medyo nagkakaroon na ng dikit-dikit yung pan ko pero okay lang naman yan. So, dagdag lasa. Dagdag aroma. So, tinanggal ko na nga yung ating chicken. Ayan. So, ayan. So, sarap. Ang bango. Okay, so ayan na, nakadikit na yung mga flavor dyan sa ating pot. Okay, so ilalagay natin ang gulay. Ayan, so hindi naman natin siya masyadong lulutuin. Medyo parang konting fry lang para medyo magkaroon ng effect at hindi basta-basta malugaw yung ating gulay. Okay? Okay, so haluin natin yan syempre. Hinalo ko na yan, hindi lang halata. Okay, so medyo hintayin natin saglit para maluto ng konti. Ayan, so kumukulo na, halo-halo lang, halo-halo. So yung flavor niya, dumidikit na siya dyan sa ating carrots and patatas. Okay, so sobrang bango. Parang kahit gulay lang, payag na ako, yan na yung ulam ko. Pero syempre mas masarap kung may chicken, 'di ba? So ibalik natin yung chicken, tinanggal ko na yung gulay, lagyan natin siya ng sangkap na salt, pepper, patis. Ayan. So saglit lang ha, medyo mahina yung ating kalaban. And then ilagay na natin yung bell pepper. And then isasama na rin natin itong niluto nating saglit sa oil na carrots and patatas. So ayan na siya, pinakulo lang natin yan saglit. And then, ilalagay natin yung pinagbabaran na salt, pepper, pineapple juice. Ayan, hanggang sa kumulo. So, ayan na siya. So, syempre pakukuluin natin para maluto ng maayos yung ating chicken. So, medyo malalaki din kasi yung aking hiwa, kaya yan. And then, ilagay ko na yung carrots and patatas and yung pineapple tidbits with gata. So, syempre yung gata, medyo late natin yan ilalagay, okay? Para hindi siya hassle sa pagkulo. Kasi minsan, masyado siyang nagbabubbles kapag nilalagay agad yung gata. So, hintayin natin siyang kumulo. Actually, niluto ko siya ng mga 20 minutes dyan sa gata na yan. So, after 20 minutes, ayan na, tinakpan muna natin at eto na siya.
kumulo na talaga at sobrang lumalapot na yung ating sauce. At eto na siya pagkaluto. So ayan, sobrang sarap at umuusok pa. So tinikman ko yan at actually naubos ko yung nasa plato na yan. So thank you for watching!